Ay walang ya kayong mga bata kayo. Ginawa niyo pa akong multo, anggal ni Lola Salome sa kanyang mga apo nang makita nito ang nga reaksyon nila. Mas nanlaki pa kasi ang mga mata ng magpipinsan kasama na si Gab at Jasper, patuloy rin sila sa pagsisiksikan sa sulok ng veranda. Ang luko-luko pang si Ana, itinulak si Jasper. Takot na takot tuloy na nagmamadali na pabalik si Jasper. Isiniksik ulit ang malaking katawan nito sa kanila. Mukha na ba talaga akong patay sa inyo? Halingga kayo rito at nang mapalo ko kayo sa puwet nitong tungkod ko, sabi ulit ni Lola Salome. Lola, naglakas loob na si Celine. Humakbang siya ng dalawa palapit sa matanda. Tumanaw na ang isip niya. Animoy nawala bigla ang alak sa dugo niya kaya naisip na niyang si Lola Salome nga nila iyon na hindi nila dapat katakutan. Hoy ate, hindi yan si Lola, baka aswang, yan, site sa kanya ni Ana. Sumulyap lang si Celine sa kapatid. Sinama naman ito ng tingin ni Lola Salome. Ngayon naman ginawa mo akong aswang na bata ka. Kung hindi pa ako nanghihina kaunti ay kinulot na kita sa puwet. Kunot ang noong hinagod ni Celine ng tingin mula pi hanggang ulo ang matanda. Nangungulubot pa rin ang mukha ni Lola Salome nila. Payat ang pangangatawan na lalo pang pamayat. Halos puti na rin ang lahat ng buhok enta. Pero kung sa ilang araw na nakahiga lang ito na namumutla ang mukha, ngayon ay medyo may kulay na. Kahit paano ay buhay na ang hitsura nito. At nang makita niyang may anino rin Lola Salome nila ay napangili na siya sa galit. Lola, sinugod na niya ito ng yakap. Natuwang ginantihan naman iyon ng matanda. Buhay ka nga Lola, hindi ka papatay, hindi ka multo. Mainit ka pa komento niya na hindi nagustuhan ng matanda. Itinulak siya nito, mga pasaway talaga kayo, manang-mana kayo sa mga magulang nyo. Nagtitigan silang maglola, kalaunay tuwang-tuwa silang nagyakap muli. Lola, Panipi, Celine, apo ko, umayos na ng pagkakatayo sina Ana, Jasper at Jomar, pati na rin ang magkasintahang Ellery at Gab. Takhang-taka na nagkatinginan sila sa isa't isa. Inayos-ayos naman ni Lola Salome ang mga tumikwas na buhok ni Celine sa mukha. Inipit iyon sa likod ng tainga. Ang kawawang apo ko, anang matanda nang muling ngumiti. Madamdamin ding hinaplos ang pisngi ni Celine. Hinawakan ni Celine ang kamay ng lola niya at naiiyak na dinama iyon sa pisngi niya. Napakasaya ko po na makita kayong malakas ulit, Lola. Ako rin. Salamat sa pag-aalaga nyo. Nagbalik ang lakas ko, Panipi. Minsan pa ay nagyakap ang maglola. Lola, ang naiinggit ng sina Ellery, Jomar at Ana ay sabay-sabay nang sumugod sa kanila. Nakiyakap na rin. Ay, kayo yata ang papatay sa akin. Hindi ako makahinga, mga pasaway kayo, subalit hindi nagtagal ay reklamo na ni Lola Salome. Unang natawa sina Gab at Jasper na nakamasid, hanggang sa natawa silang lahat. Lola, paanong nakakalakad ka na? Parang, singlakas mo na ulit ang kalabaw, Katanungan ni Jomar na unang kumawala ng yakap. Siguro ay dahil sa pag-aalaga nyo, sagot ng matanda na parang may inalis na dumi sa balikat ng lalaking apo. Lola, ako po ang mas madaming araw na nagbantay sa iyo, pagbibida naman ni Ana. Ito man ay hinaplos ni Lola Salome sa pisngi katulad kanina ni Celine. Lola, dapat ako ngayon ang bantay sa iyo kasi uuwi na kami bukas. Pero salamat sa Diyos dahil mas panatag kaming uuwi dahil maayos ka na ulit, sabi naman ni Ellery. Ginaganap ni Lola Sayom ang isa nitong kamay at tinapik tapak. Lola, si Gab po pala. Ang boyfriend ko, sinamantala iyon ni Ellery upang ipakilala ang kasintahan. Nagmano si Gab sa matanda. Si Jasper naman po, Lola. Mat Alex kong kaibigan, pakilala na rin ni Jomar sa kasama. Nagmano rin si Jasper. Ikaw ba yun sabi mo ay may lihim ka? Ngunit nang biglang sabi ni Lola Salome ay natarante si Jasper, pati na sina Ana at Celine. Namilog ang mga mata nilang tatlo. Lihim, ano ang lihim mo pare? Si Jomar kay Jasper, nagtaka. Lola, ang mabuti pa ay umupo ka muna. Halika, buti at nakaisip ng paraan si Celine upang iwala ang usapan. Maingat na iginiya niya ang lola nila sa isa sa upuan sa veranda. Nagsunuran ang lahat, syempre ay nahuli si Jasper na muntik ng ibuking ni Lala Salome. Ningiwing-giwita na pasimpleng tinatawanan naman ni Ana. Teka, hindi ba't may kasama ka rin Celine? Sino ba iyon? Napansin na ni Lola Salome na kulang sila ng isa.
Si Kuya Joaquin po, Lola. Asawa po siya ni Ate Celine, pagpapaalala ni Ana. Oo siya nga, si Joaquin. Nasaan siya? Bakit parang wala ang asawa mo, Apo? Bilang ni Lola Salome kay Celine. Isang malungkot na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Celine sa pagkakabanggit sa pangalan ng asawa. Mabuti din ang batang iyon. Sa tuwing may nakakatulog sa inyo na bantay ko, lalo na ikaw, Celine, ay siya ang pumapalit. Binabantayan niya ako at matigang nakikipagkwentuhan sa akin. Sabay-sabay ulit ang lahat na nanlaki ang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa isiniwalat na iyon ni Lola Salome. Nasa mukha nilang lahat ang katanungang si Joaquin ginawa pala iyon. Si Celine, nang inig ang mga labi niya sa nalaman. Gusto na naman niyang gumawa ng iyak. Mas hindi niya lubos inakala na ginawa iyon ni Joaquin. Ngayon ay alam na niya kung bakit parang sa mga nagdaang araw ay mas gusto ni Joaquin na magkulong sa kwarto at matulog. Nagpupuyat din pala ito sa pagbabantay sa lola nila. May kung anong humaplo sa puso niya. Sobrang na-touch siya. Wala ba siya nang makapagpasalamat din ako sa kanya? Tanong pa ni Lola Salome. Umiling si Celine. Naiiyak na umiling-iling. May problema ba? Basa sa kanya ng matanda. Napasinghot na si Celine. Kinagat ang pang-ibabang labi upang hindi mapahagulgol. Tumikim si Jomar, ilagay lang namin ito sa likod ng bahay, at sabi upang makaalis muna. Mabilisan nilang kinuha ni Jasper ang mga bote ng alak at kung ano-ano pa sa lamesa upang iligpit. Tawagin ko rin po si Tita Doreen, sabi naman ni Ana. Tuldok, tawagin din namin si Mama, sabi rin ni Ellery at hinayla si Gab. Saka lamang pinakawala ni Celine ang mga luha niya nang sila na lang ni Lola Salome sa veranda. Bakit ka umiiyak? Ano ang ginawa sa iyo ng asawa mo, Apo? Nabahala si Lola Salome. Kumurap-kurap si Celine. Ang bobo niya pala para ipakita sa matanda na kagagaling sa sakit ang pinagdadaanan niya. Lola, hindi po. Naluha lang po ako dahil sa sobrang kasiyahan na maayos ulit ang kalagayan niyo po, subok niyang pagsisinungaling. Ilang sandali na mataman siyang tiningnan ni Lola Salome, na waring ina-erek ang kanyang isip. Ngunit maya-maya ay walang anumang pinalo siya nito sa ulo. Aray ko Lola, angle niya na takang-taka. Matanda na ako pero pinagsisinungalingan mo pa rin ako. Kayo talagang mga kabataan ngayon, oo. Napakunot noo si Celine. Hawak niya ang balikat na tinitigan din ang lola niya. Hindi siya makapaniwala na binutukan siya nito. Kung ganoon ay si Lola Salome pala nila nagmana si Tita Flor nila kaya ang harsh. Umamin ka, ano ang problema niyo ng asawa mo? Panipi, tabangi ang kanyang naging ngiti. Ang totoo po ay hindi na po kami okay ni Joaquin, Lola. Umuwi na po siya kaya wala na po siya rito sa farm. Panipi, bakit naman kayo hindi okay? Anong nangyari? Panipi, ang mga luha niya'y umatras na. Nahiya na siya na umiyak. Mahaba pong kwento, Lola. Saka ko na lang po sasabihin sa inyo. Kagagaling niyo lang po sa sakit, Panipi. Napalatak ang lola niya at humalukip-kap. Sabagay, pero sayang naman kung hindi niyo maaayos ang problema niyong mag-asawa. Ang mabuti pa ay mag-impake ka na. Umuwi ka na, sundan mo siya at suyuan. Panipi. Panipi. Ang sabi ko ay ayusin niyo ang problema niyo kaya umuwi ka na, ulit naman ni Lola Salome. Pero, Lola, Panipi, ngumiti na ang matanda. Balik parang uliran at mapagmahal na Lola ulit ang hitsura nito. Hindi mo pa siguro alam pero parehas lamang kayo ni Joaquin na matindi ang pinagdaanan. Kahit anak mayaman siya'y matindi rin ang naging hamon sa kanya ng buhay. Bata pa lang daw siya ay kinailangan na niyang makipagkompetensya upang makuha lamang ang mga gusto niya. At hindi raw yun naging madali. Dugo at pawis niya ang naging puhunan niya. Panipi. Natigilan si Celine sa tinuran ng matanda. Kailangan ka ng asawa mo, Celine. Kailangan niyo ang isa't isa. Kahit ano ang mangyari ay huwag niyong bibitawan ang isa't isa, maimosyong patuloy ni Lola Salome. Pinagdikit ni Celine ang mga labi pero ibinuko rin upang masabi ang nasa damdamin. Paano ko naman po yung gagawin ko kung hindi naman po totoong misis ang turing niya sa akin? Na nagpakasal kami pero wala naman pong pagmamahal na namamagitan sa amin. Sunod-sunod na iling ang ginawa ni Lola Salome, pagpapakita ng hindi nito pagsang-ayon sa kanyang inaakala. Huwag mang sabihin iyan dahil mahal ka ng asawa mo, Apo. Celine was overwhelmed.
Hindi man tama na maniwala siya agad-agad sa tinura ng lola niya ay nasiyahan pa rin siya. Ginagap ni Lola Salome ang kamay niya at ikinulong iyon sa mga palad nito. At kung mahal mo rin siya ay hindi mo isusuko ang pagmamahal mo sa kanya. Ngayon kanya kailangan kayo dapat tiyakin mo na nasa tabi ka lang niya palagi. Kahit ipagtabuyan ka niya ay kumapit ka pa rin sa kanya. Ganoon ang pagmamahal, apo. Masasaktan kayo sa una pero sa huli kapag ipinaglaban nyo ang pagmamahal nyo, kaligayahan sa piling ng isa't isa ang magiging kapalit, at pag-i-assure nito. Hindi nakakibo si Celine, naguguluhan na napatitig lang siya sa mukha ng lola niya. Tuldok, hindi ako eksperto sa pag-ibig dahil ang lolo Pasyo nyo lamang ang lalaking minahal ko sa tanan ng buhay ko. Pero dahil sa dalisay at tapat na pagmamahal na iyon sa akin ng lolo Pasyo na iyo ay naramdaman ko ang klase ng tunay na pagmamahal. At naramdaman ko iyon sa asawa mo sa ilang beses naming pag-uusap. Maniwala ka, Celine, hindi man masabi o nasabi ng asawa mo ay mahal ka niya, dagdag inganyo pa ni Lola Salome. Bumulwak ang luha sa mga mata ni Celine. Mahal siya ni Joaquin. Ang sarap namang pakinggan. The old woman smiled at her warmly. Sa pamamagitan ng palad nito ay pinyunas nito ang kanyang luha. Kapag masakit na, kapag nasasaktan ka, tingnan mo lang ang wedding ring mo sa daliri mo. Hanggat hindi mo magawang tanggalin yan, ibig sabihin ay mahal mo pa rin siya, ibig sabihin ay may pag-asa pa. Kumapit ka sa ginawa niyong pangako sa pagitan ng mga singsing nyo. Huwag kang susuko hanggat may katiting pang pag-asa na mabubuo kayo ulit na dalawa. Nanatili ng tahimik si Celine. Wala na siyang mahapuhap na sasabihin. Hindi rin niya masabi kung sang-ayon o naniniwala siya sa sinasabi ng lola niya. Wala, ewan niya, hindi niya alam. Maya-maya ay sumulpat na si Aling Doreen. Nay, paanong puno ng pagkasorpresang saad ni Aling Doreen nang makita ring malakas na ulit ang ina nito nang sumulpat na mula sa kusina. Nasa likod nito si Ana na tumawag dito. Paano ako lumakas? Siguro ay dahil nakita ko ang mga apo ko. Ang magaganda at gwapo kong apo. Hindi ko pa pala gusto na mawala pa dahil gusto ko pang makita ang apo ko sa mga tuhod sa kanila, tugon ng matanda. Nakangiting pinasadahan nito ng tingin ang mga nakangiting mga apo. Ay, Diyos ko, salamat. Salamat naman kung ganun. Napaiyak na si Aling Doreen na yamakap sa ina. Mas nag-iyakan pa sila nang bumalik sina Ellery at Gab kasama si Aling Flor. Ngumawa talaga si Aling Flor na parang bata na ikinangiti na nila. Aalis na po kami, Lola, tila may kibig sa lalamunan ni Celine na huling paalam niya kay Lola Salome. Ilang araw na ang nakakalipas at malakas na talaga ang matanda. Nakabawi na sa sakit, at ayaw pa sanang umalis ni Celine pero kailangan na raw pumasok ni Ana, hindi lang sa Sanchi University kundi pati na rin sa trabaho nito sa convenience store. Actually, sila na lang na magkapatid ang naiwanan doon dahil umuwi na rin sina Jomar at Jasper 2 araw matapos umalis sina Ellery, Gab at Aling Flor. Maglinggal kayo, tawagan nyo kami lagi. Nag-aanyaya ng yakap na iniangat ng matanda ang mga kamay. Opo, Lola, her voice choked with emotion nang abutin niya ito. At ay pangako mo sa akin na aayusin nyo ng asawa mo ang gusot ng pagsasama nyo niyakap siya nito ng buong pagmamahal at hinalikan sa noo. Bigyan niyo ako agad ng apo sa tuhod. Cute at bibo na apo. Hihintayin ko kayo dito, bulong nito pagkatapos. Ayaw na niyang umiyak dahil parang naiiyak na niya sa mga nagdaang araw ang lahat ng luha niya, ngunit nais sumungaw ulit ng luha sa kanyang mga mata nang tingnan niya ang lala niya. Nagngitian sila, hindi pa rin ako mangangako, Lola, ha? Panipi. Ayoko rin naman na mangako ko gusto ko gawin mo kahit alam kong magiging mahirap. Sige po, sagot niya, and she meant it. Gagawin nga niya, dahil tama ang lola niya. Hanggat walang divorce o annulment paper na napimahan niya, hanggat suot niya ang engagement at wedding ring niya, patuloy niya pa ring asawa si Joaquin. Siya pa rin si Mrs. Velasquez. Mas napangiti si Lola Salome sa tatag ng kanyang naging sagot. Hindi na po kami magtatagal, pamamaalam niya ulit. Kay Tita Doreen niya naman siya tumingin na namamaalam. Nakausap na niya ito. Nagdramahan na sila kagabi kaya naghawakan na lamang sila ng kamay. Sige na at baka maiwanan kayo ng barko, sabi nito. Minsan pang niyakap niya ito pati na si Lola Salome. Gamaya rin si Ana, at si Ana naman ang umiyak sa puntong iyon. Alagaan niyo po ang sarili niyo, anito na si Singhat Singhot.
Kayo rin, naiiyak na rin na tugon ni Aling Doreen. Halika na, Ana, hinayla na niya ang kapatid. Sumakay na sila sa tricycle na maghahatid sa kanila sa pier. Madami silang dala kaya inarkila na nila ang maliit na sasakyan upang hindi sila mahirapan. Kung ano-ano kasi ang ipinabaon sa kanila ni Aling Doreen. Kahit nang paaalis na sila ay knockaway pa rin silang magkapatid sa lola at tita nila. Nalulungkot talaga sila na iwanan ang mga ito, ngunit wala naman silang magawa. Bumantong hininga si Kalinin nang hindi na nila matanuan ang bahay ni Aling Doreen. Umayos na silang magkapatid ng upo sa loob ng tricycle. Makalipas ang ilang oras na biyahe sa barko ay dumaong din sila sa wakas na Port of Manila. Kahit paano ay naibsan na ang kanilang lungkot. Back to normal, ani Ana na nagagawa na ulit mangulit. Ani at hinayla na ang malita. Ate, saan ka tutuloy? Sa apartment na ba o sa penthouse pa rin? Habang naglalakad sila palabas sa port ay naitanong ni Ana. Napakagatlabi siya, pwede pa ba akong bumalik ulit sa apartment? Panipi. Geja, oo naman, basta ikaw ulit ang magbabayad ng renta. Panipi. Inirapan niya ito, nagtatawa si Ana. Bakit? Baka ngayong hiwalay na kayo ni Kuya Joaquin ay hindi pala itutuloy ang pagsusustento sa pag-aaral ko. Back to normal tayo, Panipi. Ano pa nga ba, pagsuko niya sabay laylay ng mga balikat. Bilasan na natin, gusto ko nang humilata sa kama ko. Binilisan na ni Ana ang lakad. Umagapay siya, tahimik na silang naglakad. Subalit pagkalabas sa port ay napuna agad ni Celine ang isang lalaki na nakatayo sa isang magarang sasakyan. Si Calex, napahinto siya sa paghakbang and held her breath. Bahagyang nagdikit ang mga kilay niya. Sa isip niya ay ano ang ginagawa ni Calex dito. May sundo ka pala, Nakita na rin Ana ang binatang bodyguard. Bago pa siya nakasagot ay nakalapit na ito sa kanila. Maligayang pagbabalik, Ma'am Celine. Calex, ano ang ginagawa mo dito? Pagsasatinig niya sa katanungan niya sa isipan. Inutusan po ako ni Sir na sunduin po kayo at iuwi sa penthouse, Ma'am, formal nitong sagot. At bakit daw? Mas napatanga siya. Ano ba namang klaseng tanong, yan, ate? Siyempre asawa kanya kaya dapat lang na doon ka uuwi, siko ni Ana sa kanya. Napakagatlabi na lang siya. Akin na po ang mga bagahe niyo, Ma'am, sabi naman ni Calex. Napakaingat at puno ng paggalang na kinuha sa kanya ang mga dala niya. Ito rin, Calex, mga kape iyan at mangga, pagbibigay ni Ana sa isang carton na ipinabaon sa kanila ni Tita Doreen nila. Sure ka ba, Calex, nautos ito ni Joaquin, na pwede pa rin akong tumira doon? Naniniguro pa ring tanong naman ni Celine. Hindi talaga siya makapaniwala. Yes po, Ma'am, siguradong sigurado po. Naguguluhang natigilan ulit siya. Huwag ka nang mag-isip, ate. Malay mo baka nagbago ang isip ni Kuya Joaquin. Baka tama nga si Lola Salome na mahal kanyang talaga, may tukso sa tinig na sabi ni Ana. Napangiwisli at bahagyang pinamulahan ng mukha. Nahiya siya kay Calex. Terya na po, Ma'am. Iyakag na sa kanya nito. Sige na, ate, sumama ka na at baka hinihintay ka na ni Kuya Joaquin doon, inganyo pa sa kanya ni Ana. May bahagya pa itong pagtulak sa likod niya. Paano ka? Lingon niya nito. Huwag mo akong intindihin. Mag-taxi na lang ako. Panipi. Saglit siyang nag-isip. Sige na nga, maya-maya ay pagpayag na niya na may isang mahabang paghingang pinakawalan. Nang lumakad ang bodyguard ay sumunod na siya rito. Tinapunan niya ng huling sulyap si Ana bago pumasok sa loob ng sasakyan. Ngiting-ngiti ang kanyang kapatid habang panay ang senadorias ng fight ng. Tinanguan naman niya ito't sumenyas din na tawagan siya nito kapag may problema. Calex, naroon ba si Joaquin sa penthouse? Hinihintay nga ba niya ako? Lakas loob niyang tanong sa bodyguard nang nasa biyahe na sila. Wala po, Ma'am. Nasa Regal Empire po. Sagot nito na nasa kalsada ang tingin. At ipinapasabi niya rin po pala na huwag niyo po siyang hihintayin dahil hindi na po siya sa penthouse uuwi. Panipi. Ano? Bulalas niya, gustong panginigan ng mga tuhod. Basta doon daw po kayo sa penthouse titira kahit na wala po siya roon, imporma pa sa kanya ni Calex. Kumunot ang noo niya, pero bakit pa kung ganoon din naman? Sorry po pero hindi ko na po alam ang sagot niyan, Ma'am. Panipi. Mas naguguluhan na inihilig ni Celine ang ulo sa headrest ng kinauupuan.
Pinuno ng hangin ang dibdib upang kumama siya. Maraming tanong ang nag-uunahan sa isip niya. At nangunguna ang katanungan na, anong laro kaya ang gusto ni Joaquin na laruin sa pagitan nila? Panaka-naka ay napapasulyap siya kay Celex. Gustong-gusto niyang magtanong ulit dito, ngunit pigil niya ang sarili dahil alam naman niyang kahit may alam ito ay hindi rin naman siya sasagutin. Na para lang itong robot na nakaprogram kung ano ang pwede lamang nitong sabihin sa kanya ayon sa utos ni Joaquin. Sa madaling salita, wala ring saysay kung magtatanong siya kay Calex. Buong biyahe ay tahimik na ang loob ng kotse. Hindi na siya nagsalita pa at nirespeto Leon ni Calex dahil hindi na rin umimik ang binata. Pagdating sa penthouse, agad siyang nagtuloy sa silid nilang mag-asawa. Subalit kung gaano siya kabilas na pagpanhik sa hagdanan ay siya namang bagal na pagpasok niya. Nabalutan ulit siya ng matinding kalungkutan nang tumambad sa kanya ang loob ng silid, talo na nang makita niya ang kama. Panigurado mas titindi ang pangungulitin niya kay Joaquin sa pagpili niyang manatili roon. Mas lalo lang siyang masasaktan. It's your fault. You fell for him so quickly kaya magtiis ka, paninisi sa kanya ng isipan. Celine sighed heavily at humakbang na patungo sa kama. Pagal niyang ibinagsak ang katawan pahiga. Ilang sandali na nakipagtitigan siya sa kisame. Wala na siyang choice. Nandito na siya, panindigan na niya. Tiisin na niya. Tsaka mainam nga iyon na doon pa rin siya titira. Mas mararamdaman niyang asawa pa rin talaga siya ni Joaquin. Magagawa niya ang plano niyang tuparin ang hiling ni Lola Salome na ipaglalaban na laya ang pagiging Mrs. Velasquez. Sa ngayon, hindi niya pa alam kung paano. Ngunit desidido na siya. Bahala na, she groaned. Kahit pakiramdam niya ay kay bigat ng kanyang katawan ay pinilit niyang bermangan nang maalala niyang magbihis. Subalit ang pag-alis niya sa kama ay naantala ng maaga nang pansin niya ang isang bagay sa side table ng kama, ang tab chocolate. Kunot ang noong kinuha niya ang tsokolate. Kinilatis at binuksan. No, don't you dare eat that. Nabahalang naibulalas naman ni Joaquin sa kabilang banda. Hawak nito ang cellphone at pinapanood si Celine doon. Ang hindi kasi alam ni Celine ay may mga hidden camera nang naka-install sa iba't ibang parte ng penthouse na sadyang ipinalagay ni Joaquin upang masubaybayan pa rin siya nito. No, don't you dare eat that. Panipi, nabitin ang pagsubo ng kutsara ng mga kumakain kamiting ni Joaquin ng mga sandaling iyon. Kaninang umaga pa sila sa conference room dahil pinag-isipan at pinag-aaralan talaga nila ang pwedeng gawin upang madepensahan ng Regal Empire pati ang chairman laban sa akusasyon dito. Dahilan para doon na rin niya pakainin ang mga tauhan. Sir, si Secretary Dem na nakabitin naman ang mug ng kape na dapat sana ay hihigupan nito. What? Mula sa cellphone kung saan napapanood niya si Celine ay nagtaas ng tingin si Joaquin. Akala po namin pwede nang kumain. Panipi, ganoon na lang ang pagkakakunot ng kanyang noo na pinasadahan ng tingin ng anim niyang tauhan. Mga nakatingin sila sa kanya habang nakataas ang mga kutsara. They look like utterly useless idiots. He winced in disgust. What's happening to people nowadays? Pwede pa rin kumain, sir. Si Secretary Dem ulit. Bumantong hininga na siya. I said let's take a break, didn't I? So of course, kain lang kayo. Sa narinig ay naginhawa ng kanyang mga tauhan. Itinuloy na nila ang pagsubo sa laman ng mga kutsara nila. Itinuloy rin niya ang panunood sa aswa. Salamat sa mga hidden camera na inilagay ni Calex sa penthouse, anytime ay pwede na niyang ma-check si Celine doon kahit hindi siya uuwi. I said don't eat that. Why are you so stubborn? Darn it. Ngunit nabahala na naman siya kaya naibulalas niya ulit. Nakita niya kasi na binuksan pa talaga ni Celine ang tab chocolate. Parang hindi pa rin ito alam ang hindi biro na epekto niyon. Stupid. Wala siyang kaalam-alam na natigilan naman ngayon sa pagmuya ang mga tauhan niyang kumain. May nagluwa pa imbes na lunukan sa takot sa kanya. Sir, pwede ba talaga naming kainin ang mga ito o hindi po? Antag na naman sa kanya ni Secretary Dem. Bakit ka ba tanong? I did say just go ahead and eat, didn't I? Salubong ang mga kilay na galit na niyang wika. Sir, sabi mo kasi kanina ay, no. Don't you dare eat that. Tapos ngayon naman ay, I said don't eat that. Why are you so stubborn? Ang gulo mo, sir, paliwanag ni Secretary Dem na ginaya ang boses at gesture niya.
Halos manlaki ang mga mata na binalingan ng tingin ni Joaquin ang ibang mga tauhan. At napangiwi na talaga siya dahil tumango ang lahat sa kanya. Napamura niya sa isip. Inaakala pala ng mga pulpol niyang mga tauhan ay sila ang kinakausap niya. Kamot siyang tumayo. Don't pay attention to what I'm saying. Sige na, kain na kayo. Tumango-tango ang mga tauhan niya. Tumaas naman ang gilid ng labi niya na napailing. Hindi niya alam kung matatawa o may inis siya sa mga ito. Lumakad siya at sa dulo ng conference room itinuloy niya ang panunood kay Celine. Nakatitig pa rin ang asawa sa chocolate. Anong gulat niya nang biglang taas ng tingin si Celine. Napakislot siya at napamulagat dahil ang sama ng tingin nito sa kanya. Oh no, napansin na yata nito ang hidden camera. Hindi ko gagawin. Hindi ko kakainin ang chocolate na ito para mapauwi ka lang. Umuwi ka kung gusto mo, kung ayaw mo ay bahala ka, tapos ay sabi nito. Kinakabahang tinitigan niya ito, booking na ba talaga ang hidden camera niya? Makaligaw na nga lang pero nang sinabi ulit ni Celine ay nasagot ang tanong niya. Hindi pa siya booking dahil nag-emote lang pala ito. Kay lalim na buntong hininga ang kanyang naibuga. May kasama pa iyong mothermang pagtutap niya sa kanyang dibdib. Pasaway na Celine, pinakabalang pala siya. Sir, may problema po, pukaw ni Miss Franco sa pintuan ng opisina. Madali niyang inayos ang tayo at bumaling dito. What is it? Panipi. Hindi na nakasagot si Miss Franco dahil nagsulputan na ang mga lalaking nakasalt na may hawak-hawak na mga kahon. Labis na ikinagulat yun ni Joaquin, subalit pinili niyang hindi paalata. Nagtayuan naman ang mga pinapakain niyang mga tauhan niya. Ang mukhang leader ng mga lalaki ay lumapit kay Joaquin at nagpakita ng ID sa kanya. Mula kami sa audit team ng prosecutor. Nagsasagawa kami ng pagsisiyasat pagkatapos makatanggap ng ulat tungkol sa ilegal na paggamit ng mga gastos sa iyong kumpanya. Pahintulutan kaming makuha ang kailangan namin bilang bahagi ng iyong pakikipagtulungan, at umaasa kaming walang sinuman sa iyong empleyado ang hilig na humadlang sa amin, na pumipigil sa mga karagdagang komplikasyon. Pwede ko bang makita ang iuungot sana ni Secretary Dem pero mabilis na itinaas ni Joaquin ang kanyang kamay upang ipabatid dito na manahimik. Do what you want to do. Take what you want to take, tapos ay sabi niya sa leader ng audit team. Tumango ang lalaki at nag-command na. Kunin lahat ng mga dokumento na makikita nyo. Yes sir. Sabay-sabay na tugon ng mga kasamahan nito at nagsikilos na nga. Please stand up and remain still. Do not shred any documents or tamper with any items, sabi naman ng leader sa mga employee kahit sa labas ng conference room. Wala silang hindi cubicle at opisina ng Regal Empire na hindi kinumpiska ang mga dokumento. Napapikit na lamang ng mariin si Joaquin at napabuntong hininga sa nangyayari. Pigil na pigil niya ang sarili na hindi manuntok o magbalibag ng tao. Ang mabuti pa, sir, ay umalis na tayo rito. Tiyak na dadagsa rin ang mga reporter dito sa ilang sandali, bulong ng pasimpleng lapit sa kanya na si Secretary Dem. Sandali siyang nag-isip hanggang sa nagpasya siyang umalis na nga. Let's go, sabi niya kay Secretary Dem at maangas pa rin na magkasunod na nilang nilisan ang Regal Empire. Umaga na nang magising si Celine, na kung hindi pa sana masama ang naging panaginip niya ay hindi niya gugustuhin na magmulat ng mga mata. Malalim ang bawat paghinga niya na pinag-isipan niya iyon. May nangyayari bang masama kay Joaquin? Ang naging katanungan niya sa sarili pagkuwan. Sa kanya kasing panaginip ay biglang dating daw ang asawa sa penthouse at niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak. Akala nga niya ay totoo na. Kagat ang mga labing nag-isip pa siya. Ngunit dahil hindi naman niya talaga maarok kung ano ang ibig sabihin yun, kung kabaliktaran ba o hindi, ay nagpasya na lamang siyang baliwalain. Inisip na lamang niya na isang random na panaginip lamang iyon at walang ibig sabihin na kahit ano. Mabilis na siyang pumasok ng banyo nang maisipan niyang maligo. Mabilis din siyang nag-ayos ng sarili pagkatapos. At dahil wala naman siyang plano pa sa araw na iyon kundi ang magpahinga ay nagsuot lamang siya ng pambahay na damit. T-shirt at walking pants. Ang ikinagulat niya ay nang may makasalubong siyang babae na nakauniforme ng chambermaid ng Gazar Palace nang bumaba siya sa living room. Good morning po, ma'am. Pumasok na po ako nang walang sumasagot sa katok ko kanina, bati nito. Alang-inang tumango siya at ngumiti. Good morning din, panipi.
Tapos na po ako sa paglilinis kaya aalis na po ako. Have a nice day po. Pagkasabi niyo ng babae ay itinulak na nito ang trolley na kinalalagyan ng mga gamit nito panlinis, na kinalalagyan na rin ng mga basura at kung ano-ano pa. Inihatid niya ito ng tanaw. At nang makalabas ito ay naa-amuse siyang napalabi. Ibig sabihin ay wala talagang pagbabago kahit na parang pinutol na ni Joaquin ang ugnayan nila. Parang hindi pa rin sila hiwalay dahil buhay Donya o Señorita pa rin papala siya. Ang kaibahan lang ay hindi na uuwi sa kanya si Joaquin. Teka, parang kabit lang. Nakusat ang mukha niya sa realisasyong iyon. Hindi naman siguro, hindi naman siya kabit dahil pinakasalan siya. Pinilig niya ang ulo at nagtungo sa kusina. Nagpasya na lang siyang mag-prepare ng kanyang aalimusalan kaysa kung ano-ano ang naiisip niya. Hindi nagtagal ay lumabas siya sa kusina dala ang isang tasang kape at sliced bread na pinamalanan. Sa may penthouse pool siya nagtungo upang aniya ay mag-aalmusal siyang nakatanaw sa overlooking na poolside ng hotel habang nag-iisip kung ano na ang gagawin niya sa buhay niya ngayong mag-isa na ulit siya sa buhay. Ang unang naisip niya ay bumalik na sa trabaho niya sa Golden Pawn. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon na tumawag na sa HR department nila ay nakatanggap siya ng chat mula kay Ana. Ate, nagkita na kayo ni Kuya Joaquin. Baka kailangan kanya. Tingnan mo ang nangyari kahapon sa Regal Empire, ang mensahe ng kapatid na kanyang nabasa. May kasama layong flink na walang pagdadalawang isip niyang klinik. Ayon sa balita ay ipinasara ng prosecutor office ang Regal Empire dahil sa inaakusang embezzlement case kay Chairman Greg Alo Velasquez. At pat ang pagiging CEO ni Joaquin ay apektado dahil sa gagawing investigasyon. Unti-unti ay umawang ang mga labi ni Celine nang mapanood niya Leon, ilang minuto na nanatiling tulae siya. Sa loob niya ito pala ang ibig sabihin ng panaginip niya. Kaya pala umiiyak sa kanya si Joaquin sa kanyang panaginip. Kawawa naman siya, na isabi niyang nakaramdam ng guilt pagkuwan. Ang sama niya pala dahil feel niya ang pagiging Señorita sa penthouse, pero ang totoong may-ari ay may matindi palang pinagdadaanan. Kung mahal mo rin siya ay hindi mo isusuko ang pagmamahal mo sa kanya. Ngayon kanya kailangan kaya dapat tiyakin mo na nasa tabi ka lang niya palagi. Kahit ipagtabuyan kanya ay kumapit ka pa rin sa kanya. Ganoon ang pagmamahal. Apo, hanggang sa parang narinig niyang tinig ni Lola Salome niya. Nagbuga siya ng hangin. Mukhang mali na nakatunganga lang siya doon. Dapat niyang puntahan ang kanyang asawa at damayan. Madali ang tinapos na ni Celine ang pag-aalmusal at muling nagbihis. Hindi niya alam kung saan sakto niya pupuntahan si Joaquin pero siguro ay susubukan niya na lang sa Regal Empire mismo. Baka doon din ay may makita at mapagtanungan siya kung nasaan ang kanyang asawa. Paglabas niya sa Gazzer Palace ay hindi niya makita si Calex kaya sumakay na lang siya ng taxi. Ang hindi niya alam ay nababahala na para sa kanya sa sandaling iyon si Joaquin. Where does she think she's going? I think she already knows what happened at the Regal Empire, sir, tugon ni Secretary Dem kahit na hindi naman niya ito partikular na tinatanong. And, panipi, and she's probably worried about you kaya pupunta siya roon, sir. Panipi. At bakit siya pupunta doon? Panipi, para damayan ka siguro, sir. Para siguro alamin kung ayos ka lang. Is she stupid? Can't she figure out that I'm not there because the Regal Empire is temporarily closed? Panipi. Nagkibit ang sekretarya. Ganoon talaga ang mga misis, sir. Padalos-dalos. Sugod ng sugod. Animoy mas nadagdagan pa ang mga suliranin ni Joaquin na napasuklay siya sa buhok. Nagkibit balikat lang naman ulit si Secretary Dem. Krenterig sumimsam sa kape na iniinom. Let's go. Puntahan natin siya at baka kung ano ang gawin sa kanya ng mga reporter kapag nakita siya. Maya-maya, kasabay ng malalaking hakbang ay sabi ni Joaquin. Ang hitsura niya ay parang susugod sa gyera sa Afghanistan. Team na team ang kanyang mga bagang at kuyom na kuyon ang kanyang mga karnoo. Huwag na huwag lang talagang pagkaisahan ng mga reporter ang kanyang asawa dahil makakapatay talaga siya.